Kinabukasan, pagkatapos niya mag-ikot sa kanyang lupain, pumunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa itatayo niyang paaralan. Masukal, mahalaman at malumot ang paligid ng tahanan ng matanda. Nakita niyang nakayuko si Piloso Potasio at parang abala sa pagsusulat. Aalis na sana si Ibarra nung napansin naman siya ng matanda. "Nandito ka na pala," sabi ni Piloso Potasio. "Opo, ayaw ko sana kayong istorbohin sa ginagawa ninyo. Nagsusulat po ba kayo ng hieroglyphics?" tanong ni Ibarra. "Nako, wala ito. Hindi ito hieroglyphics. Mga simbolo lang na hindi maintindihan ng mga makakabasa ngayon," sagot ng pilosopo. Napaisip si Ibarra kung nasa katinuan ba ang kanyang kausap kaya hindi na lang siya nagtanong. "Bakit naman po kayo nagsusulat kung ayaw ninyong maintindihan ng iba?" tanong ni Ibarra. "Hindi ito para sa mga tao sa kasalukuyan. Baka sunugin lang nila ito at sayangin lang ang pinaghirapan ko. Naniniwala akong mauunawaan ito at mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon dahil sila ay mas matalino at mas marunong mag-isip," sagot ng pilosopo. Pinag-usapan muna nila si Elias, na pinaghahanap ng mga gwardya sibil at ang panggugulo ni Doña Consolacion sa nangyaring picnic. Dahil nagtampot na inis siya sa Alpares kasi hindi siya sinama sa nasabing picnic. Kaya inutusan niya ang mga gwardya sibil na hanapin si Elias at guluhin ang kasiyahan. "Ano nga palang maitutulong ko sa'yo?" tanong ni Piloso Potasio. Dahil wala pa masyadong alam si Ibarra sa kalakaran sa bansa, naisipan niya ring magtanong kay Piloso Potasio dahil sa kanya rin kasi humihingi ng payo noon ang kanyang tatay na si Don Rafael. Inilabas ni Ibarra ang isang papel mula sa kanyang wallet kung saan nakasulat ang plano niyang magpatayo ng paaralan. "Ano po kaya ang mga hakbang na dapat kong gawin para sa ipapatayo kong paaralan?" tanong ni Ibarra. Maluha-luha si Piloso Potasio habang binabasa ang nakasulat sa papel. "Nagawa mo ang matagal ko ng pangarap, ang makapagpatayo ng paaralan," wika ni Piloso Potasio. "Tandaan mo ang una kong payo sa'yo. Ang una ay huwag kang hihingi ng payo sa akin. Baliw ang tingin nila sa akin kaya baka mapagkamalang ka ring baliw," dagdag niya. Ayon sa matanda, dapat sa kura, sa kapitan at sa mga yayamanin daw humingi ng payo si Ibarra. Siguradong walang kwenta ang mga payo ng mga ito at maaaring ang kontrahin pa siya ng mga ito. Ngunit kailangan daw magkunwari si Ibarra na susundin niya ang mga payo ng mga may kapangyarihan kung gusto niyang matupad ang planong makapagpatayo ng paaralan. "Pero bakit kailangan kong humingi ng payo sa kanila at magkunwaring susundin ko sila?" tanong ni Ibarra. "Dahil mas makapangyarihan ang pari kaysa sa pamahalaan at walang ibang tutulong sa iyo kapag hindi aprubahan ng simbahan. Ang mga plano mo ay madudurog lamang na parang inihampas sa pader ng simbahan," sagot ni Tasio. "Tandaan mo na ang gobyerno ay instrumento lamang ng simbahan at ito ay walang kwenta kapag hindi na ito ginamit ng mga praile," dagdag niya. "Pero wala namang mga taong nagrereklamo, kaya ibig sabihin nito ay okay ang pamamalakad ng simbahan at gobyerno," sabi ni Ibarra. "Walang nagrereklamo dahil takot ang lahat. Pero darating ang araw na mapupuno ang mamamayan at maniningil ang bayan sa kanyang mga pautang," aniya ng pilosopo. "Pero ang hari ng Espanya ay talaga namang nag-aalala sa mga Pilipino," pagtataka ni Ibarra. "Oo, maayos sa itaas, pero ang problema ay ang mga nagpapatupad sa ibaba. Dahil sa pagiging kurap at kainosentehan ng bayan, katangahan o kabobohan ng mas dapat, ay hindi na ipapatupad ang utos ng mga nasa itaas. Ang gusto lang ng mga may kapangyarihan ay magpayaman habang nasa ating bansa," sagot ng pilosopo. Hindi maatim ni Ibarra na makipagplastikan upang matupad ang isang mabuting pangarap. Ipinakita ni Piloso Potasio kay Ibarra ang halamang rosas na yumuyuko sa lakas ng hangin upang hindi mabali ang sanga at patuloy na mamulaklak. Ipinakita rin niya ang isang puno na lumaki dahil sa mga kahoy na naging sandalan nito noong bagong tanim. "Kailangan mo ng sandalan. Huwag ka munang magpakatigas. Hindi masama ang yumuko paminsan-minsan pero huwag kang magpapauto. Yumuko ka lang para makaiwas ka sa mga balak nila at para may pagpatuloy mo ang mga magaganda mong plano," abiso ng matanda. Ang kura, sa tingin niyo wala na siyang sama ng loob sa akin? Talaga kayang nakalimutan na niya ang nagawa ko sa kanya nung araw ng mga patay? Baka naman masamain niya ang paaralan, tanong ni Ibarra. "Okay lang kung hindi ka magtatagumpay. Sigurado akong may mga tao kang mai-inspire na may plano kagaya mo. Yung mga takot mag-umpisa ay mabibigyan mo ng lakas ng loob," sagot ng pilosopo. Nagpasalamat at nagpaalam si Ibarra. Ang sunod naman niyang pinuntahan ay si Padre Salvi dahil umaasa siyang hindi ito kaugali ni Padre Damaso. Balak din niyang humingi ng tulong para kay Sisa at sa mga nawawalang anak nitong sina Basilio at Crispin. Sa ibang dako ng San Diego, abala ang lahat dahil November 10 na at ito ang bisperas ng pista. Inilabas na ang mga nakatagong kortina, pinggan at ang sahig ng bawat bahay ay pinakintab ng todo. Masaya ding tingnan ng mga bahay dahil sa mga dekorasyon sa bintana. Sa bahay ng mga mayayaman ay amoy na amoy ang handa. Makikita ang mga desserts, inuming alak na galing pa sa Europa at pagkaing pinabili pa sa Maynila gaya ng hamon at relleno. Samantalang ang mga naghihirap sa buhay gaya ng mga magsasaka ay pilit pa ring maghanda. Nagluto sila ng baboy, manok at gulay na pagsasaluhan ng pamilya at ihahandog din sa mayayamang may-ari ng lupang kanilang sinasaka.
May mga arko ang bawat kalsada at nakatayo na rin ang entablado sa plaza na gagamitin para sa komedyang ipapalabas ng mga artistang taga-Tondo. Handa na rin ang mga sugala na dinadayo ng mga taga Batangas. May 5 banda ng musika at 3 orkestra na magpapasaya sa pista. Kabi-kabila ang mga putukan at walang tigil ang pagtunog ng mga kampana sa simbahan at si Padre Damaso naman daw ang magbibigay ng sermon sa misa sa umaga. Hindi kalayon sa bahay ni Ibarra ay masaya at sinisipag ang mga trabahador sa pagtatayo ng pundasyon para sa paaralang itinatayo ni Ibarra para sa mga lalaki at babae. Ang proyektong ito ay pinamumunuan ni Nyor Juan at proud na proud siya na sa kanya ipinagkatiwala ang pagpapatayo ng eskwelahan dahil alam niya na sisikat siya dahil sa laki ng proyektong ito, na kung saan ang mga kagamitan ay hindi nahuhuli sa mga eskwelahan sa Europa. Sa wakas ay nasimulan na ang paaralang pinaplano ni Ibarra. Marami ang nangako na magbibigay ng pera at kagamitan para tumulong sa pagpapatayo ng eskwelahan habang si Padre Salvi naman ay nag-alok na siya ang magbe-bless ng pundasyon nito. Nagpasalamat si Ibarra pero sinabi niyang may sapat siyang pera para maipatayo ang eskwelahan. Naging instant celebrity si Ibarra at naging idolo siya ng mga magulang at ng mga kabinataan. Maayos ang lahat at mukhang walang magiging hadlang sa plano niya. Nawala sa isip niya ang bilin ni Piloso Potasio na natutunan ng matanda sa libro ni Balagtas na Florante at Laura. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, lalong paingat at kaaway na lihim. Kinagabihan na ng bisperas ng pista at lalong naging abala ang lahat, lalo na sa bahay ni Kapitan Tiago. Balak niya na ang handaan sa bahay niya ang maging pinakamagara at maganda dahil siya ay taga Maynila. Hindi lang yon. Kasama rin niya ngayon ang kanyang anak na si Maria Clara at ang instant celebrity niyang soon-to-be son-in-law na si Ibarra. Malayo pa ang pista pero marami ng delivery na dumarating sa kanyang bahay tulad ng mga pagkain na galing sa Maynila. Mga alak na imported pa mula sa Europa, mga kurtina, mga painting at isang piano. Pagdating din ng kapitan ay may pasulubong itong relikaryong ginto na may brilyante, esmeralda at kapirasong relic ng bangka ni San Pedro. Naging masaya ang pagkikita ni Ibarra at Kapitan Tiago. Masigla nilang napag-usapan ang paaralan at kung ano ang ipapangalan dito. Isang dyaryo sa Maynila ang nag-publish ng balita tungkol kay Ibarra na nagsasabing siya raw ay tunay na edukado, Kastilang Pilipino, isang pilantropo at marami pang iba. Naging sikat din ang binata sa buong San Diego dahil sa paaralang kanyang ipinapatayo. Nais din sana ni Kapitan Tiago na maging gaya ni Ibarra kaya pinangarap niyang magpatayo naman ng isang kumbento. Dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara na sina Victoria at Iday kaya nagkayayaan ang mga dalaga na mamasyal. Pinayagan ni Kapitan Tiago si Maria Clara pero sinabihang kailangan niyang umuwi bago ang hapunan dahil sa bahay nila maghahapunan ang ninong niyang si Padre Damaso. Noong palis na ang mga kadalagahan kasama ni Tia Isabel at Ibarra, ay niyaya ni Kapitan Tiago ang binata. Dito ka na maghapunan, wala ka namang kasama sa bahay ninyo, ayon ni Kapitan Tiago. Naku, may mga bisita po akong hinihintay, pagsisinungaling ni Ibarra. Dalhin mo na lang dito ang mga bisita mo, napakarami naman ang aming handa. At saka para magkaayos na kayo ni Padre Damaso, dagdag ni Kapitan Tiago. Next time na lang po siguro, salamat po, nakakailang na sagot ni Ibarra. Lumakad na ang grupo upang mamasyal at pakiramdam ni Maria Clara ay para siyang nakawala sa pagkakakulong. Lahat na makita niya ay may ganda at may saya. Napadaan ang grupo sa bahay ni Kapitan Basilio na tatay ng kaibigan nilang si Sinang. Pinapanhik sila sa bahay at pinainom ng tsokolate at lahat ay humanga sa ganda ni Maria Clara dahil kawangis daw siya ni Mama Mary. Masaya naman si Kapitan Basilio dahil naging malapit na rin siya kay Ibarra. Kaya nangako ang kapitan na magbibigay siya ng perang pampasweldo sa mga magiging guro ng paaralan. Pagkatapos nilang uminom ng tsokolate ay umalis na sila kasama si Sinang. Sa kanilang pamamasyal ay nadaanan nila ang bahay ng Alperes at ni Doña Consolacion at nakita na sarado lahat ng bintana at napakadilim. Nadaanan din nila ang kumbento na grabe naman ang liwanag. Nagtaka silang lahat dahil alam nilang ngayon lang nagsindi ng ilaw si Padre Salvi dahil sobra siyang magtipid ng langis para sa mga ilawan. Naku, malamang ang mga kawawang sakristan ang sasalo ng bill nila sa ilaw. Naku, nabubwisit talaga ako sa paring yan. Bakit kasi niya pinunit ang aklat ng gulong ng kapalaran? Pagmamaktol na sinabi ni Sinang. Pagdating ng grupo sa may plaza ay nakita nila ang isang ketongin. Siya ay nakasombrero at sira-sira at madumi ang damit niya. Ang dala niyang basket ay inilalagay niya sa daanan ng mga tao upang manglimos ng pagkain gaya ng isda, bigas, gulay at prutas. Malayo siya sa basket niya para hindi siya malapit sa mga taong magbibigay sa kanya. Tinutugtog niya ang kanyang gitara at kumakanta siya ng awitin ng mga isda. Sino siya? Tanong ni Maria Clara. Isa siyang ketongin. Takot lumapit ang mga tao sa kanya dahil takot sila mahawa. Minsan ay nakita niya ang isang bata na nahulog sa kanal. Iniligtas niya ito pero pinagalitan siya ng mga magulang. Mas mabuti pa raw na mamatay ang bata kaysa mahawa ng kanyang ketong. Nilati ko siya bilang kaparusahan. Mag-isa siyang nakatira sa bahay niya malapit sa sementeryo ng mga intsik.
Puro pagkain ang ibinibigay sa kanya dahil wala namang tatanggap ng perang gagamitin niya para bumili, paliwanag ni Sinang. Maluwalo-luha si Maria Clara na parang pinupunit ang puso. Wala siyang kahit anong pagkain na may bibigay, kaya hinubad niya ang relikaryong pasalubong sa kanya ng kanyang ama at inilagay sa basket ng ketongin. Anong ginagawa mo? Hindi naman niya mapapakinabangan yung kwintas mo, tanong ni Victoria. Iyan lamang ang mayroon ako, naluluwang sagot ni Maria Clara. Kinuha ng ketongin ang kwintas at hinalikan nito ang lupaing tinatapakan ni Maria Clara bilang pasasalamat. Bigla namang dumating si Sisa at hinawakan ang ketongin at itinuro ang kumbento. Magdasal tayo! Iyon sa kampanarya nandun ang anak kong si Basilio na tumatakas. At iyon namang ilaw na yon sa kumbento ay si Crispin. Nawawala ang ginto ng kura. Magdasal may mga nawawalang bata, sabi ni Sisa. Binitawan ng baliw ang ketongin at pakanda-kandang umalis habang inaresto naman siya ng isang gwardiya sibil dahil nanggugulo raw ito. Tinanong ni Maria Clara si Ibarra kung anong tulong na ang nagawa niya para kay Sisa. Naging busy ako pero asikasuhin ko rin agad, nahihiyang sagot ni Ibarra. Nagaya nang umuwi si Maria Clara dahil bumigat ang kanyang pakiramdam at napalitan ng lungkot ang kaninang saya niya sa pamamasyal. Ngayon natuklasan ni Maria Clara na may mga taong hirap at pinagtaksila ng kapalaran. Ang unang sulat ay ipinadala ng isang reporter sa editor ng dyaryo sa Maynila. Inilarawan ng sulat kung gaano kagarbo ang kapistahan ng San Diego. Sinimulan niya ang sulat sa pagkukwento ng mga naganap sa bisperas ng pista. Binanggit ng reporter kung gaano karaming tao ang nakipamiesta. Mga mayayaman, mga Kastila, mga pari at mga katutubong galing sa Maynila at iba't ibang probinsya. Pagkatapos ng hapunan, 2 banda ang sumundo sa mga tao na nasa kumbento. Mga mayayaman, pari at Kastila upang dalhin sila sa lugar kung saan ipapalabas ang mga stage plays na binayaran ng mga taga San Diego. 2 plays ang pinalabas sa pista. Isang Kastila na pinagbidahan ni Naratia, Carvajal at Fernandez na mga Kastila lamang ang natuwa dahil hindi ito naintindihan ng mga Pilipino, at isang play sa wikang Tagalog na mas ikinatuwa ng mga katutubo. Bumaharin daw ng alak, pagkain, dessert at inumin habang nagaganap ang mga palabas. Inilagay din sa sulat na hindi nagpakita ang sikat at edukadong si Don Crisostomo Ibarra dahil ito ay may sakit. Nakakahinaya na hindi nakilala ng reporter ang taong nagmula sa angkan ng mga bayani sa Espanya. Nabanggit din ng reporter ang napakasarap at napakaraming handa sa bahay ni Kapitan Tiago. Sosyal daw ang panlasa ni Kapitan Tiago na kakaiba sa panlasa ng ibang Pilipino. Naikwento rin niya ang kagandahan ni Maria Clara at ang kanyang pagiging mahiyain, ang kanyang kagalingan sa pagtugtog sa piano ng mga komplikadong piyesa na galing sa Germany at Italy. Isinunod naman niya ang kaganapan sa mismong kapistahan. Una niyang ibinalitang nakakatouch na prosesyon kung saan ang mga santo ay nakasakay sa karosang pilak na may mga damit na satin at ginto. Maraming pailaw at walang tigil ang pagtugtog ng banda sa prosesyon na sinasabayan din ng mga maiingay na paputok. Nakakabighani raw ang pananampalataya na makikita sa prosesyong ito. Pagkatapos ay inilarawan ng reporter ang misa sa mismong pista. Si Father Manuel Martin ang nagbigay ng sermon na inumpisahan niya sa wikang Kastila at sinundan nito ng Tagalog. Hinanga ng pari dahil tagos sa puso ang bawat salita na kanyang sinabi. Pagkatapos ng misa ay nagkainan ng mga mayayaman at matataas na tao sa kumbento. Nagkaroon din ng kantahan at sayawan sa mga bahay-bahay na lalong nagpasaya sa mga naho-homesick na mga Kastila. Naging bida ng selebrasyon si Maria Clara na pinilit nilang sumayaw. Tinapos niya ang sulat sa pagbanggit na magkakaroon daw uli ng prosesyon sa gabi ng pista. Samantalang ang ikalawang sulat naman ay galing kay Martin Aristorenas para sa kaibigan niyang si Choi. Sinabi ni Martin sa kaibigan na pumunta agad sa San Diego dahil napakasaya ng pista. Maraming pera ang ipinatalo ng mga nagsusugal gaya nila Kapitan Joaquin at Padre Damaso na nagbasag pa ng lampara sa pagkapikon. May mga iilan din namang nananalo gaya ni Kapitan Tiago at ang inchik na si Carlos na sa tingin ni Martin ay nandaya. Sinuswerte rin daw si Martin dahil laging panalo sa sabong ang kanyang manok. Sayang lang at hindi raw nagsusugal ang mayamang si Ibarra na sana ay matatalo nila ng malaki. Ang ikatlong sulat naman ay mula kay Maria Clara para sa boyfriend niyang si Ibarra na ipinadala niya sa utusan niyang si Andeng. Ang sulat ay nangungumusta sa binata. Miss na ng dalaga si Ibarra at nung malamang may sakit ito ay agad na ipinagsindi ng kandila at ipinagdasal. Naikwento rin ng dalaga na bisit siya dahil lagi siyang pinapagpiano at pinipilit sumayaw. Mas gusto pa raw niyang matulog at magkulong sa kwarto. Pinapunta rin niya si Andeng upang ipagtimpla ng tsaa si Ibarra. Nagbanta rin si Maria Clara na kailangan siyang sunduin ni Ibarra kinabukasan kung gusto niya itong dumalo sa groundbreaking ng ipinapatayo niyang paaralan.